Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business. So, ayun po, ang vlog po namin for today mga ka-business ay sasama po kami kila Intoy kasi dadalhin sa hospital. Kuya Damo, tanong lang kita, di ba nagbalik ka na kay ate ng 5,000 na papadala sa hospital si tatay? Uy, bakit hindi mo dinala sa hospital si tatay? Dinala? Na-injection na nga po yan eh. Hindi dapat kasi, di ba nga sabi mo papa-admit? Ba't hindi mo na lang pina-admit si tatay? Hindi po kasi, okay naman siya kasi. Okay na siya. Ang sa kanya, di ba kahapon nung nag-vlog pa nga tayo, okay na siya, di ba? Oo, nakaraan pa yun. Nakaraan ba din naman ako nagbali nun? Nung nakaraan buwan pa. Kaya nga. Dapat kasi na lang yun, hindi lang pinaano mo lang sa injection. Para talaga totally matanggal sana yung ni tatay. Dapat yun nga po yung mga ka-business, masagot ko lang itong tanong ni Senyor. Dinala po namin si tatay sa sala, tapos ang nangyari, na-indictionan siya, tapos in-schedule siya na bumalik para operahan. Nung nakaraan pa yun. Bakit hindi mo ibinalik? So, yun na nga, ang problema na hindi siya nakabalik. Diba ko siya pumunta kasi sa pagkaalam ko, nag-inom siya ng, may barkada siya na pumunta. Hindi ko lang alam kung nag-inom o pero sinabi niya, hindi naman siya nag-inom. Pero hindi, sa time na yun, hindi talaga siya nakabalik. Kaya, nagsabi na ako na ikaw nang bahala dyan kasi okay naman yung paa mo. Sabi ko kanya, ikaw naman magdadala yan, hindi naman ako. Pero wala kami problema lang doon sa bagay na yun na kay tatay. Ngayon si Kuya Kabisnes at si Ate Kabisnes naman, hindi rin po sila nagkulang kasi yun din ang lagi na sinasabi sa akin na subaybayan mo tatay mo lagi, huwag mo babayaan, pakainin mo. Kaya lagi po kung nagpaano po sana kasi hindi po pwede na tatay kabayaan ko kasi alam mo naman, di ba? Tsaka kasi Kuya Damo, yun nga, sana mo na lang, i-reschedule mo na lang yung pagbalik doon. Kung kunwari, di ba, hindi nakapunta si tatay. Sana ni-reschedule mo para kasi kahit, excuse lang po makapitis, kahit sabihin na natin na unti-unti siyang yung sa tuhod niya, pero kailangan pa rin talaga kasi sinabi nga ng doktor na operahan, dapat ni-reschedule mo na lang na pa-operahan talaga. Yun kasi nga, ayan yun na nga po, yun na nga mga problema po ng mga ka-business. Totoo po sinasabi ni Ethan yun na bakit hindi ba na-reschedule. Ang inaano ko po kasi nung time na yun, ilang araw po siya na hindi umuwi sa bahay. Saan lang siya nun? Hindi ko lang po alam kung saan siya pumunta. Yung time na yun, hinahanap po rin siya sa mga tayo nun. Tapos tayo naman kasi, busy rin tayo, di ba? Alam mo naman, di ba? Sama-sama ko sa pamilya ko kuya, hindi naman ako talaga nakatutok sa kanya. Kaya nga ito nga po mga ka-business, tinawagan ko na si Kuya Francis. Sana, kuya, tulungan mo ako itatay kasi pares-pares tayo na walang hanap buhay. Di ba? Kaya nga sabi ko, yung mga binibili ko po na pagkain sa kanila, sa kay tatay, kaya titanong ko sa kanya, binabiyahe ko po yun sa gabi. Bumabiyahe po ako sa gabi para makabili po ako ng pagkain namin kinabukasan. Naiwanan ko si tatay bago ako umuwi. Anong ginawa mo dun sa sa nabali mo na kay ate? Ayun, yung iba po yung mga kabisnes, yun ang binigay ko rin sa yung nilakad na dun sa IKEA, yung kasama pa rin yun. Balik 2,000. Tapos di ba bumalik ka pa ulit kay ate? Hindi, nung nakaraan pa yun, nung pangalawang buwan na ngayon. Ano yung binali mong 2K? Ang una pa yun na hindi pa tayo nakasahod yun. Mga pangatlong buwan na ngayon yun. Kasi syempre, medyo matagal na tayo yun. Yung 2K naman na na binali na yun, pang pinagamitan ko noon, yung ano pa pinagamitan? Parang binili ko rin yata yun ng gamot tapos pinadala ko sa kapatid ko. Kasi syempre kuya, nag-aalala nga sila ate, yun nga, nagsabi ka nga na babalik ka para pang hospital, papadit mo si tatay. So expected din talaga namin, kahit nila ate na, pina-admit talaga si tatay. So dapat lang talaga na pina-reschedule sana yung pagpapa-opera sana sa paa ni tatay, sana ngayon. Ayun na nga, John, sabi ko sa iyo, ulitin ko, ang sagot ko sa iyo, sagot ko sinasabi mo. Si tatay, dinala namin ang formal doon sa sala.
Pangalawang araw, nireschedule kami na bumalik para operahin si tatay. So, bumalik kami. Yun lang, kaya hindi bumalik, hindi napakita. Bumalik kami nung time na yon. Kaso, inabot kami ng ilang oras. Tapos, ano pala, yung time na pagbalik namin, kinabukasan, wala naman palang schedule. Yung kumbaga... Ay, hindi kasi, pagka, ganito yan kuya, pagka anong araw ibinigay sa'yo na schedule, anong oras, yun yung time na dapat kang pumunta. Pero wala talaga yung time na yun, yung sinabi sa amin na schedule, ano pasensya na po. Pero Hindi wala ka yung talaga. schedule, di ba? Kasi tapos sinabi sa amin, Martes, bumalik naman kami ng Martes, ngayon na si tatay tinurukan ng yun, pagpakalma. Oh. Umimpis na po yan eh. Oo, umimpis na Gumaling siya. na yan eh. Umimpis Hindi na yan. pa siya, excuse lang. Hindi pa siya gumaling kuya. Umimpis lang. Kasi ngayon, mas lalong dumami. Ay, ito naman, ito. Di ba, kaya ganun nangyari. Sabi ng doktor, bumalik sa ganung araw. So, yung pangatlong araw na in-reschedule kami, yung doktor kasi wala din naman kulang. Kami po talaga may kasalanan nun eh. Si tatay din mismo, siya din mismo ang may kasalanan ng time na yon. Kasi, piniporsige namin siya na dadalhin sa doon sa paano kung nakainom? Hindi rin papanap ko. Oh, di ba wala rin? Di siyempre anong gagawin namin? Di sabi ko sa kanya, kaya nga yun ang sinabi ko sa kanya, ikaw din nandito magdadala. Sabi ko ng ganyan. Pero pagka dapat ganun, di ba, hindi nga natuloy ng schedule niya. Reschedule talaga, kailangan i-reschedule lang dapat kasi. Ayun na nga po, yung reschedule na sa kanya na talagang operahin na siya, hindi siya nagpakita. Leon, kung saan siya Ano yun tayo? pumunta. Takot kang maoperahan tayo? Ako siguro maopera. Takot ka tayo? Takot kasi may mga Mga ka-business talaga eh. Dumami yung... Kung sa akin lang, agaw ko salita mo John, kung sa akin lang, mas maganda yung ganyan ng sa kanya. Kasi dati, loob na loob yan eh, makapal yan eh. Ngayon, ibig sabihin, maganda yung resulta ng gamot. Kasi inilabas niya yung pinuplo niya yung dumi sa loob. Ibig sabihin, mas maganda yung epekto ng gamot. O kaya yung ginawa kasi inilabas niya. Tingnan mo yung bukol niya sa taas, wala na. Yung sa baba na lang na maliit. Yun ang Pero parang siya, no? Nagkaroon na siya ng butas eh. Nagkaroon siya ng Ngayon, ba't nang lalalamig si tatay yung nangyari? Parang siyempre, lagnat siya dahil siyempre, di ba, masakit talaga yan. Kaya nga sabi ko sa kanya ngayon, sabi naman ni Kuya, dalhin siya sa hospital. Kasi Ayan, kailangan talaga yun ma-admit niya. Oo, okay lang kasi kaya nga po dalhin namin ngayon, yun ang price namin. Kasi sabi naman si Kuya talaga eh. Si Kuya tsaka si Ate kasi hindi naman ang kukulang. Oo. Tsaka si tatay kasi, sinasabi ko nga sa kanya na mahirap magpalaki ng magulang kasi yun lang ang sinasabi ko na nilagyan ko kasi ng plaka-plaka para hindi siya kayo din ang mga sabi sa akin yung mga kabisnes natin na baka maligaw si tatay kung saan pupunta. Tapos, kaya nilagyan ko siya ng ng sulat-sulat para hindi siya mawala. Kasi naglalakad-lakad po siya kung saan siya pumupunta eh. Ayun. So yan mga kabisnes, nililinaw lang po yung sa patungkol sa pagbali nga ni Kuya Damo dun sa Yun kasi ipapagamot nga, yun yung pag-aakala namin ay papa-admit na sana siya. So yun mga kabisnes, samahan nyo lang po kami na ayun, ihatid po si tatay sa ospital. Apo, mga kabisnes. Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. Pang! Yes po mga business, magandang gabi po sa ating lahat. Yun nga mga kabisnes, kung napapansin nyo, andito ko si Bay na nasa driver's seat. Grabe na this. Ito po yung bagong bili namin sasakyan mga kabisnes. Test drive po namin mga kabisnes itong nabili namin sasakyan kung alright ba siya. No pa na? Opo. Okay naman. Opo, okay naman po siya kasi pag tumatakbo, may ikot yung gulong. Yun nga po mga kabisnes. Galing po kami sa dun sa hospital. Ayun, napanood nyo naman na yun sa vlog ni Kuya na po mga kabisnes. Nabanggit ba kanina dun sa vlog pa na nadalhin sa hospital? Opo, yung upload kayo ni Kuya. Oh, yun. Na dalhin daw po sa
pagamutan si Tatay Franco po. Dahil sa ano po, sa mga yung ano niya. Tuhod. One hood lang. Wala na pala. Kasi isa lang yun eh. O, yun nga mga kabisnes ha. Abangan nyo po yung kabuuan ng update patungkol kay Tatay Franco sa vlog po ng Kabisnes Official. So, ayun mga kabisnes. Kaya kami ay nandito naman ngayon para sa vlog ni Papa Dins. Isuyo po si Papa Dins, mga business na yung mga junior. Kagwang po ang nagpa-vlog po doon nila, no? Sandra po, mga business. Kasi po mga kabisnes, masama po pakiramdam ni Paps ngayon. So, ayun, pinakisiyuan niya yung dalawang junior. Tsaka ayun, ang vlog ko po for today, ako po ang mag-vlog kasi interviewin ko si Bay. Anong pakiramdam mo na natuto ka ng mag-drive? Hindi pa naman sa ano yung natuto. Hindi natuto ka na, pero hindi pa man talaga Marunong biyasa. marunong ka na, natuto ka na, yun. Pero yun nga, hindi pa naman ganun kabiyasa. Pero ano yung pakiramdam mo? Siyempre masaya. Dahil Hindi ko rin sukat akalain na makapag-try ako ng ganito. Dati ano lang eh, hanggang motor, kabayo, kalabaw. Pero ngayon nakapag maneho na ako ng 4 wheels. Opo. At saka naalala ko kasi mga kabisnes, kwento ko lang sa inyo. Yung unang pinasabi kasi ni Kuya, pag-practicean nyo Intoy by yung van na pula. Ito nga, itong van, si Orban, ang sikat na si Orban. Practicean nyo, yun, no? Nakita ko siya, unang practice niya, nanginginig yung tuhod niya. Sobra yung panginginig niya. Tapos, natawa pa ako sa kanya kasi pagbabaan niya, parang gumaganon-ganon yung tuhod niya. Tapos, itong mga huli mga kabisnes na, ayun nga, napanood niya rin naman sa vlog namin na practice na siyang mag-drive kasama si Kuya Buknoy. Napaka-eager niya nang mag-drive talaga. Yung parang, gustong-gusto niya, siya pa talaga nagsabi kay Ate Te, pwedeng drive ko si Orban, magpa-practice ako. Sabi natin, walang problema. Pinagamit yung sasakyan kila Bay, kila Intoy para yun nga, practice magmaneho mga kabisnes. Nakakatuwa lang din talaga na ayan, unti-unti ba yung sinasabi nilang walang pinag-aralan, kasi may naano lang po akong comment mga kabisnes. Hindi yun sa vlog namin, hindi yun sa vlog ng Kabisnes Official, sa vlog yun ng ibang vlogger. Yun nga, sabi niya si Bay na walang pinag-aralan. O boss, yun sinasabi mong si Bay na walang pinag-aralan, marunong mag-drive ng motor, marunong nang huwag mong matakpan yung mukha mo, marunong nang mag-drive ng sasakyan, madiskarte sa buhay kahit walang pinag-aralan. Di ba, Pang? Opo. Saka hindi naman sana yung siguro yung nag-comment noon, maikwento ko lang din po mga business. Huwag niyo po sanang ipagkamali. Siguro yung nagkwento noon, siguro ano na siya. Hindi, nag-comment siya. Yung nag-comment noon, siguro ano na Pero siya. ano ko siya pa, excuse lang pa, kilala ko yun eh. Perfecto siya. Kilala ko yung nag-comment na yun. Pero huwag na natin yung banggitin, kaya nga natin sinabi, huwag na tayong... Hindi, inaano ko lang ba na kasi gusto ko makilala nila si Bay. Dyan pala si ano, si Nika. Ay, andito po si Nika mga kabisnes. Ito po. Baka punta ba doon? Punta tayo doon, may tanga. Tapusin ko lang itong ano ko kay Bay. Kaya business, kasi dalawa lang kami dito eh. Kasi kung sakali man po na paalisin ay may drive ko po. Opo, may drive na po mababa mga kabisnes. Kasi, ayun nga, hindi po yun pag ano mga kabisnes, hindi po yun sa vlog namin or sa vlog ng kabisnes. Basta hindi siya part ng kabisnes family. Nabasa namin yung comment na yun. Tapos, ang masaklap, sinart siya mismo nung vlogger na yun. Di wow. Inart siya. Sakit lang ba kasi okay naman eh, di ba? Pero yaano natin mga ka-business. Kahit sabihin pa nilang wala pinag-aralan yung asawa ko, mas daig pa niya yung mga taong may pinag-aralan sa pagdidiskarte sa buhay kasi wala naman sa ano yan mga ka-business, wala naman kasi yan sa tawag dito pa, wala yan sa pinag-aralan kundi sa diskarte sa buhay. So, mga ka-business, abangan niyo pa po yung vlog namin na time na namin dun pa. Dito ka lang? Sino bang umiiwan ko to rito? Sige. So, ayan, balikan ko po kayo mga ka-business. So, ayan nga
mga ka-business, susunod sana kami ni Nika doon kila Sandra. Ang problema, malayo pala. Pababa po, no? Layo. Kaya hindi na lang kami tumuloy mga ka-business kasi di naman namin kabisado yung lugar. Tsaka puro babae kami, di namin alam yung ano doon. Babae. Babae ba kayo? Ano tingin mo sa amin? Mama's boy. Mama's boy. Ano kaya yun? May bouncer po kayo kasama Okay lang dyan. ba dito mag-park? Siguro. Kasi hindi naman tayo tatagal dito eh. Kapark lang kami sa gilid mga ka-business. Araw ko sana, ililipat ko doon, no? Saan? Doon sa kabila. Kasi Wag double na. parking tayo eh. Eh wala na tayo magagawa kasi ano, tapos hindi ba natin to pwedeng ano to sasakyan. Pagit na naman po kami mga ka-business, naantay na lang namin sila ano, sila tangkad. 30 minutes naman po yung pinakamatagal. Opo mga ka-business. Wala, ang dilim pa. Ano mo yung ilaw pa? Yun, ano lang po kami mga ka-business kasi yan, wala po kaming vlog dahil nga naging busy po kami for today's vlog. For today's vlog. Hindi kasi nga po, ayun nga po, sila po ay nag-vlog kila Kuya Damo. Ito naman si Kuya Damo, ay damulag pa rin, charot. Hindi, ayun nga po mga ka-business. Basta abangan nyo lang po yung ano, full update po nun doon sa vlog po nila Kuya. Nila ano, vlog po namin din kasama kasi kami mga ka-business. Ang gulo pa sa inyo mga ka-business kasi nagugutom na po ako. Hindi, gusto ko lang din po sagutin po yung nagsabi na ano, hindi po ito bash mga ka-business ha. Baka sabihin nyo, sumasagot ako ng bash. Hindi po siya bash. Parang sinabi niya lang na huwag daw namin turuan si Kuy Kuy na lumaban pag binubuli. Wala po akong itinurong ganun mga ka-business. Kaya nga nung sabi ko nung nakaraan, hindi ko naman sinasabi kay Kuy Kuy na lumaban ka. Ang sabi ko kay Kuy Kuy, once na ibuli ka ng classmate mo, dumiretso ka kay teacher, magsabi ka. Hindi ko po siya tinuruan na lumaban kasi pag once na turuan lumaban yung bata is baka mas lalong magkagulo mga ka-business pagka ganun. Kaya hayaan na, sabi ko sa kanya, hayaan mo magsumbong ka kay teacher. Kasi nga, teacher naman ang mag-ano nun eh. Teacher naman ang mag-disiplina din sa kaklase niya if ever na paulit-ulit yung sa pagbubuli. At ayun nga po mga ka-business, hindi rin kami nakapunta sa school kasi Friday pa daw po ang releasing ng card nila Kuy Kuy. Gusto ko man pumunta. Hindi rin naman kasi talaga makakapasok mga ka-business sa totoo lang. Di ba pa? Naano mo yung guide nila Kuy Kuy? Ang sungit. Masungit po mga ka-business eh. Yung pag dati yung sinusundo ko pa si Kuy Kuy, nakabukas naman na yung gate, pero nagagalit siya pag pumapasok yung mga parents ng hindi pa ano. Tapos lagi sinasabi, dyan lang kayo sa labas kasi ganyan, ganun, ganyan. So hindi ko po talaga mababantayan si Kuy Kuy dun sa school para makita kung nagkukulit ba talaga yung bata. Tsaka magsasabi naman yung teacher eh, kung sakali na, ay mami kasi kasalanan din po ni Chris, ganon. Kasi Chris po si Kuy Kuy, Chris Alaris. Wala naman po eh, kasi nung masintabi ako sa guro nila, sabi niya, mami, napagsabihan ko na po yung bata. O di ibig sabihin po, hindi po si Kuy Kuy yung nagkukukulit, kundi mismo yung kaklase niya, di ba? Tsaka hindi naman masusugatan yung ibig ni Kuy Kuy kung hindi siya inano ng kaklase niya mga ka-business eh, di ba? Tsaka si Kuy Kuy, iiyak lang yan, hindi yan talaga ano mga ka-business, hindi siya yung klase ng bata na pag inaway is lumalaban, hindi po siya ganun. Iiyak lang yan mga ka-business, tas magsusumbong sa akin. Basta yun lang mga ka-business, inano ko lang po, sinagot ko lang po yung isang viewer natin na nag-comment na ayun na, tsaka ano mga ka-business, wait lang po kasi siya mga ka-business kasi talagang sinisipon ako. Ano yung sipod ko. Abangan nyo rin po mga ka-business. Siguro ano, kasi sabi ni Kuy Kuy sa akin may perfect daw siya. Baka natin kung anong i-reward natin mamaya kay Kuy Kuy pag uwi natin mga ka-business.
Kasi may gusto yung kainin eh. May gusto siyang kainin. So, mamaya na lang mga kabisnes pag uwi namin. So, balikan po namin kayo. Tayo po mga business. Hindi po, dito kami sa lugar ng Barugo po mga business. Sa po, ila Nanay Mirce, ila Sandra. Magaling ka boss. Si Boss Pops. Pops kasi si Pops. Mga pakiramdam. So pagkatapos natin dito, balik pa tayo doon, no? Balikan pa natin sila. Ano lang kami sumaglit lang kami dito mga kabisnes. Pinanisoyo nga si Pops kasi nauna siya up. Eh, pinadadalaw. Pinabibisita siya, no? Pinabibisita si Sila nanay. Sila Sandra. Yun. Medyo dito na rin sila maya-maya mga kabisnes. Dito lang kami sa sasakyan. Opo. Parang feeling driver. Feeling driver. Sana all feeling driver. Tsaka mga kabisnes, hindi kami nakapag-scout kanina kasi ang lakas ng ulan. No? Biglang buhos ang ulan. Kanina mga kabisnes. Imbis na sana, nagpaalam kami na mag-scout. Ayun, biglang buhos ang ulan. So hindi muna na lang kami tumuloy kasi yung nakaraan, ito yung nahidelan kaya sinisipon ako hanggang ngayon. Sinisipon pa rin ako mga kabisnes. Pero okay lang yan. Binabanat pa rin tayo mga kabisnes. Bukas, scout pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-scout. Kahit yung iba, hindi man ma-appreciate yung ganung pag-scout namin. Pero masaya kami sa puso namin mga kabisnes. Yung ganun. Linawin ko lang po yung pagkakasabi namin dun sa po pala mga kabisnes. Yung sinasabi na for the content. Magkaiba po kasi yung iba po kasi yung for the content sa content lang siya. Kasi for the content, ibig sabihin yung hindi bukal sa puso namin. Yung napilitan ka lang. Oo, yung para napilitan ka lang. Napilitan ka lang tumulong. Linawin ko lang mga kabisnes. Parang yung iba na iba yung interpretasyon sa kakasabi namin na. Opo. Yung sa amin kasi, content po yun namin. Kasi vlogger na tayo. Kasi vlogger kami, di ba? Pero, hindi napipilitan. Yun yung pagkakaiba doon sa for the content. Ginawa lang talaga namin para lang may content. Kasi pwede naman talaga ito naman sabi din nila ito eh. Diba? Nabanggit naman din yun sa vlog nila na. At perapan mo pa yung sarili mo. Pwede naman. Punta ka sa malayong lugar. Pwede naman kaming mag-content sa loob ng bahay, sa ka-business house. Or gumala kami kahit saan, ganun. Pwede naman yan mga ka-business eh. Pero sa puso kasi namin, tinanim kasi ni Kuya sa mga puso namin yung pagtulong. At saka yun nga, dahil dun sa naging solo vlog challenge namin, nakaranas kami tumulong. Dahil sa sarili pusa namin yung binigay namin dun sa mga natulungan namin. At masarap po sa pakiramdam. Sarap kasi tumulong na, no? Bukal sa puso. Bukal sa puso. Ako lang pag-alinlangan. Kaya yun, kahit malayo mga ka-business yung pinuntahan namin, kahit mainit, maulan, maputik. Kasi masarap nga sa pakiramdam. Nag-enjoy ka. Tsaka at the same time kasi mga ka-business, nakakapunta kami sa mga lugar. Parang double purpose din ba? Naghahanap kami ng matutulungan. Nakakaano pa kami ng mga view na Ibang lugar. Oo. Punta ka, naka-experience ka sa mga ganong sitwasyon. At saka enjoy din kaya kami mga ka-business na hindi kami nakakaramdam ng pagod dahil nga sana ini-enjoy kasi namin yung paglalakad namin kahit apat lang kami. Ini-enjoy po namin yung namin mga ka-business yung moment namin, yung kumakain kami sa Gitna ng ilog. Oo, sa gitna ng ilog, kumakain kami sa gitna ng bundok. Sa gilid pala ng bundok, yun. Masaya kami mga ka-business eh. Din yun eh, aside sa nakatulong, makakahanap kami ng matutulungan. Ini-enjoy namin yung moment at saka pagkakataon na magkakasama kami lahat. Di ba po? Ay, hindi pala lahat kasi lang pala kami, 4 lang pala kami lagi na Pero hayaan ko mga ka-business kasi yung ibang
Bigwangs po kasi mga ka-business. Wala po kasi sila mga motor na mahirap kasi pagka ganito nakasasakyan tapos pupunta kaming mga yung mga traffic po. Unlike po pag nakamotor ka, Pwede kang sumingit-sing. makakalusot-lusot ka sa mga gilid-gilid ng kalsada, kahit traffic, yan, nakakalusot naman. So, siguro sa ibang pagkakataon mga ka-business, kasama natin sila Kuya Buki. Yun, si Tangkad, gusto rin sumama ni Tangkad eh. Gusto niya rin tumulong kasi naranasan na nga niyang tumulong. Once kasi na nakaranas ka ng tumulong mga ka-business, masarap na. Dapat no? Ano kasi yan eh, yung pag-scout kasi po namin mga business eh, parang ano yan eh. Sinasanay kami ni Kuya sa pag-i-interview, tsaka yung pagbibitaw mo ng mga salita kasi masilid nga po mga business. Baka daldal ka ng daldal, yun pala eh, may naano ka ng tao. May nasabing ba, na-offend. Na-offend na Na-offend tao. yung anong... Hindi kasi yung lahat ng gusto mo ay pwede mong bigkasin eh. Kasi kung halimbawa, na ano yun eh, yung tawag na, yung ang habol ko lang for the vlog lang, yung sabi nga yung for the content lang. Hindi po. Kaya nga nang sabi sa amin ni Kuya na tumulong ka ng bukal sa puso, mag-views man yan o hindi, doon palang panalo ka na. Saka nakikita nyo naman mga ka-business, kahit, kasi di ba, tingnan nyo or suriin nyo yung namin, channel namin. Makikita nyo po doon, mas mataas pa yung views nung hindi kami nag-scout. Sa totoo lang, mas mataas views nang hindi kami nag-scout. Pero anong ginagawa namin, nag-scout pa rin kami kahit mababa yung views mga ka-business. Kasi, hindi na naman talaga kami nagbabase lang sa views. Gusto kasi talaga namin na makatulong mga ka-business. Kasi, malay mo, di ba, sa sipag mo talaga, makakamit mo rin yung Pangarap, tagumpay. pinapangarap mo, yung tagumpay na malay natin, di ba mga ka-business, andun pala sa bundok yung Boom ng paano, magpa-views ng marami. opo, sa mga channels namin. Kasi ano po yung mga business, kaya ng ano eh, hindi mo naman makamit yung ano eh, hindi mo naman makamit yung tagumpay kung hindi mo pinagsisikapan, hindi mo pinagpaguran, hindi mo Hirapan. pinagtsagaan. Kasi kaya nga ng ano eh, yung challenge eh. Hindi mo naman yan makukuha kung hindi mo yan ano yun eh, yung hindi mo paghirapan eh. Siyempre, bago mo yung makuha, dadaan ka muna sa butas ng karayon. Karayom. So, Andito ayan na na po sila sila, mga mga business. business. So, lilipat na po ako sa likod mga business. Balikan ko po kayo. Ayun na lang, ako muna lang. Ang tagal. Yan. 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 Ako maglaro. Buwan hindi tasi. Nakauna yan. Ilong ko. Yung tao pa pala dyan. Okay, ano, white na ito yan. Lakas naman. Tulog tayo. Pahinga muna tayo mga business kasi, no? Pagod na. Sinabi kong nasaan ka na eh. Dito na pala kami mga business. Nakabalik na pala kami dito sa, ano? Sport complex. Sport. Ano pala? Hospital. Dito sa Caloocan. Ako, sige po. Yeah. Kung napapansin nyo ay konti-unti na lang kami nito ay ilan tayo dito? Ang grabe yung ilaw. Ilaw mo ay. So, Hintay kasi. Full battery kaya para makita daw. ano lang kami mga ka-business, chill-chill lang muna kami dito habang inaantay yung Chill-chill lang mga business kasi lamang tayo eh. Inaantay namin yung pagmerienda nila, ito Kasi nagugutom na kami mga ka-business. Alas 10 na rin mga business ano. So inabot na kami ng alas 10. Kakaantay ng ano Result? result mga business kung i-confine ba. Panoorin nyo po sa business official mga business yung Yes po. nagdala dito sa ano Sa hospital. Tatay Franco. Ayan na si Iskandar! Iskandar!
Iskandor sa Sampaguita. Iskandor. Ano ba mga business oh? Oo, oo, oo. Dito. Dito ka, Kuya Bong. Hindi kasi pwede ano ka mga You business eh. turn around here. You make ikot-ikot there. You make ikot-ikot there. Nagugutom ka na, Kuya Bong? Gutom ka na? Hindi pa. Di ba? Ay, sana all, hindi pa siya gutom. Kumain kami kasi doon. Saan? Bahay. May sana all. Look. Anong ulam mo, Kuya Bong? Hotdog. Oh! Wala namang hotdog doon. Anong kulay? Kumain yan dun sa bahay bago tayo malis eh. Kaya lugi tayo eh. Oo. Kumain, ano nga ulam mo, Kuya Bong? Gulay. Gulay, tsaka hotdog. Doon sa bahay, kami ng bahay. Kabilang bahay? Oo. Saan kabilang bahay yun? Dami mong bahay, Kuya Bong, ha? Oh. Para kayong mga aswang. Aba, tinutulungan natin. Nakikain ka doon? Siyempre, ako pa. Kinakweda mo? Oo. Grabe siya. Yan, sa kabila, no? Kanino? Kila Sandra. Yun pala. Sana, nakakain pala siya doon kila Sandra. Ayun pala, nagbablog sa likod. Bakit andito yung camera? Oo nga pala eh. Diyan pala eh. Sindihan na po mga kabisnes, hindi talaga mapigilan yung bibig kakakadaldal. Wala kasi kaming vlog mga kabisnes eh. Para-paraan na lang to mga business. Ano lang mga kabisnes, good vibes lang tayo. Ano ba yan? O, di ba? Nag-exercise na si Kuya Bong. Busog yan eh. Kaya hindi maingay. Kumain din siya ng kanin? Kumain yan eh. Ay, sana ako talaga sa Kuya Bong. Kumain doon nung pagdating natin ng galing tayo sa Tatay Franco. Kumain yun. Nadalawa ni Kuya Istong. Kaya pala. Kumain naman din tayo eh. Pinapay. Pandesal. Pa yun. Pandesal. Hindi yung pandesal. Yan sa akin, pandesal yung nakain ko eh. Yung nasa ano? Kaplastic. Kasi mga kabisnes, may ulam naman po doon sa kabisnes house. Ang problema, wala pa po kasing kanin, hindi pa na, nagsasaing pa lang sa Tibera ba, kaya hindi na sila nakakain. Dapat kasi pag uwi namin kakain kami, matagal pa pala to mga kabisnes. Pinapakain sila ni ate, sabi natin, kumain muna kayo, kumain muna, timo-timo. Yan tuloy. Matagalan tayo. Wala, nagsasaing pa. Nasasaing pa lang kasi. Kasi naubos na yung sinaing. Tsaka ano na rin si Tatay Franco eh. Pero pinakain ko muna si Tatay Franco. Pinauna ko siyang pinakain. Pinakain ko muna. Yung pagdating namin doon mga ka-business, may kanin pa. Kumbaga, syempre, inuuna si Tatay Franco. Inuuna si Tatay Franco. Kasi kami naman din po, sumubo na lang din po kami na tinapay. Tapos inuman ng tubig, pagdigay, yun na yun. Tapos nung pagbabiyahe kami rito, bigla namang gumugutom. Natatakpan mo yung camera pa. Ay. Ng daliri mo. Okay lang yun. Para maipakita yung daliri niya. Napakaganda. Sabi? Ang ganda. Ang ganda ng daliri ni Bay Bayan. Nako. Naku, ano? Baka mamaya pa naman yung babalik yung tabula eh. Kaya pinasama namin dyan eh. Yung dalawang Pinasama junior yung kagwang dalawa. po mga business. Kasi alam naman natin yung Si Tatay Damulag. si Tatay Damulag na Alam lang ang mga ka-business yan kasi ilang beses na kasi natin na-vlog si Kuya Damo. Lagi kaming nauuna. Si Kuya Damo, inaantay pa namin siguro mga 1-2 oras bago dumating. Kaya alam na ng mga ka-business yan. Minsan sabi ng mga sa comment, iwanan nyo na yan, Junjun. kasi hindi naman po kasi yung mga business eh. Kasi si Damulag kasi dami na rin naman din yung si Kaso. Ano siya, yung nakakakita ng kakakilala ba? Kasi pag pag may nakasalubong siyang best friend niya, mag-uusap pa yan sila. Ang nalala ko tuloy sa Facebook mo eh. Pareha sila eh. Kaya nga magmigo. Yung dalawa na yun. Ay, naku. Atro mo na yan pa. Sa iba mga business, mahaba na pala to eh. Sa iba mga business, salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Sa aming simpleng vlog na to ay target rumble to eh. Kung ano to eh, kung doon la Sandra. Ayun, dasin. Ay naman mga business, panoorin niyo po. Vlog po doon yung merienda mamaya mga business.
bumili sila kayo ng mundag. Kablan Ayun, naman po yun. pinadala ko na lang yung mga business kay Medyo. Yung Tsaka cellphone kasi. kay Tangkad. tsaka kay Kada mo mga business. Syempre hindi rin pwede iwanan dito kasi baka mamaya mga business dumating naman ng resulta. Buti andito si Kuya Francis mga business. Panoorin niyo po yung vlog, please. Sa iba mga business, salamat din po sa ating Panginoong Diyos. Saka siyempre, sila ate at kuya. Thank you din po sa inyo kuya ate kasi yun nga, dito na kami sa loob ng van, no? Pinagkakatiwalaan na kami nila kuya na mag-drive. Siyempre si Into yung puunahin dyan. Parehas pa tayong damit ah. Magaya ka din eh. Dapat pala pa ganito yung sinuot mo kasi may ganito rin ako eh. Hindi, parehas naman to eh. At may paa ba yan sa harap Nika, tayo? sabi ni Nika. May paa, May nika ko, di ba? Binigay ni ate. O yung sa akin din may ganyan ako eh. Si ba hindi na pinasuot ko? Hindi kasi panlalaki naman na dati. Unisex yata yan. 6. Bagay po sa kanila Sabi nga ni business. Nika, akin yung damit na yun ah. Kasya sa akin ah. Unisex na, di ba Tawa lang? si Nika. Lang? Akin to, di ba? Sa'yo lang. Oh, bro. Wala, naka-vlog po naman ako. Kasi sinusuot ko din yung damit mo eh. Ganyan ang tunay na mag-asawa mga kabisnes. Sana all. Nagsusuotan ng damit. Nagsusuotan ng damit. Eh, ano naman sinusuot na dyan. Ano? Kahit underwear, yan. Suot na. Tama. Si Nika, sinusuot din yan. Hoy! Sinusuot ko lang yung pag meron ako kasi... O kaya nga, sinusuot mo pa rin. Kasi ano eh, comfortable siya. At panty kasi Boxer shorts. Oo. Ano mo yung boxer? Ako din eh. Naka-boxer man ako pero kay Mito. Yeah, kasi natural lang yan sa mag-asawa. Meron na kung nagsusuot ka tapos wala ka pang asawa. Ayun. Pero may barkada kang ganun. Kahit nga naman. Shoutout kay Jmar. Jimar Santiago. Hindi, si Jmar. Ayun, barkada ko yun mga business. Sa iba mga business, napahaba na naman itong kwento natin dito. Salamat po talaga muli sa inyo mga business. Patuloy po natin suportahan ang Business Official, Papa Dins TV, Business Family. Siyempre sa aming mga YouTube channel po mga business. Suyo po kami sa inyo. Suportahan niyo po kami mga business. Siyempre sa ating mga magigiting na reactors. Tsaka si Papa Sundot. Tsaka yung best friend po ni Kuya na si Bong NTV mga business. God bless po sa ating lahat mga business. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagtulong sa ating mga kababayan na higit nangangailangan. Love you all. I love you all mga business. Never say goodbye. Tomorrow is Another day. Martis Day. Bira banat po mga business. Binabanat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan,
naman. Scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din